Sa last content natin about LeBron joining Philadelphia, may nag-comment nito. Di naman sikat yung team na sinalihan niya. Grabe ka naman sa Philly. O siya, total madami naman ang lilipat na fans sa 76ers, may bago tayong gatasan. Pagkwentuhan natin ang lahat ng dapat mong malaman sa Philadelphia, ang tahanan ng 76ers at ngayon ni LeBron James. Ang Philadelphia ay matatagpuan sa state ng Pennsylvania sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Isa ito sa pinakamalalaking lungsod sa Amerika kasama ang New York, Los Angeles, Chicago at Houston. Ang maganda rito, halos 2 oras lang ang biyahe papuntang New York City. Kaya hindi nakakapagtakang maraming NBA players ang mas pinipiling tumira sa New York habang naglalaro para sa Philadelphia. At mukhang yan din ang plano ni LeBron pero private chopper ang gagamitin niya. Kaya yung 2 hours na biyahe, pwedeng mas mababa pa ngayon sa 1 oras. Ang salitang Philadelphia ay galing sa 2 salitang Greek word, philos na ang ibig sabihin ay love at adelphos na ang ibig sabihin ay brother. Pinagsama ang dalawa kaya naging Philadelphia na ang kahulugan ay City of Brotherly Love. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng branding ng Sixers ay gumagamit ng salitang brotherly love. Kung para sa ilang Pinoy NBA fans, hindi naman sikat yung Philadelphia, kakapanood nyo lang ng Warriors at Lakers yan. Hindi, joke lang. Pero sa US, makasaysayan ang city. Kung sa atin, meron tayong Independence Day na sineselebrate every June 12. Sa US, meron din silang ganon, pero every 4th of July. At sa Philadelphia, nilagdaan ang Declaration of Independence noong 1776. Kaya napakalaking bahagi ng kasaysayan ng Amerika ang lungsod na ito. Makikita rin dito ang sikat na Liberty Bell, isa sa pinakasikat na simbolo ng kalayaan sa buong Amerika. Kaya nga ang pangalan ng team ay 76ers na hango mismo sa taong 1776 nang ideklara ang kasarinlan ng Estados Unidos. Ngayon kung nagtataka ka, ang Philadelphia 76ers ba ay dating Philadelphia Warriors? Ang sagot, hindi. Dahil ang Warriors ay dating nakabase sa Philadelphia. Sila ang original na team ng city. Noong 1962, lumipat sila sa San Francisco. Kaya yung dating Philadelphia Warriors ay naging San Francisco Warriors na ngayon ay yung idol mo na, ang Golden State Warriors. Pero yung Philadelphia na kilala natin ngayon ay dating Syracuse Nationals. Nang lumipat ang Warriors mula Philadelphia papuntang San Francisco, yung Syracuse Nationals naman ang lumipat sa Philadelphia noong 1963. Pagdating nila doon, pinalitan ng pangalan at naging Philadelphia 76ers. Kung matagal ka ng follower ng channel na to, nasabi ko na yan sa ibang episode, muntik na tayo magpaulit-ulit. Sorry na agad. Kung franchise history naman ang pag-uusapan, ang 76ers ay meron ng 3 NBA championship. 1955 bilang Syracuse Nationals pa, 1967 sa pangunguna ni Wilt Chamberlain, at noong 1983 sa pangunguna naman nila Julius Erving at Moses Malone. Pero after nun, wala nang sumunod. So mahigit 4 na dekada na silang naghihintay ng panibagong titulo. Tsaka imposible din hindi sila sikat dahil ilang mga legends ang dumaan sa team tulad nila Wilt Chamberlain, Julius Erving o si Dr. J, Moses Malone, Charles Barkley at Allen Iverson. Sama na natin si Ben Simmons. Tsaka pala si Rocky Balboa ay taga Philadelphia din, yung karakter na ginanapan dati ni Sylvester Stallone. Kaya hanggang ngayon, isa sa pinakabinibisitang tourist spot sa lungsod ang Rocky Step sa harap ng Philadelphia Museum of Art. Dahil dito, mas lalo pang nakilala ang Philadelphia bilang isang sports city, kahit sa mga hindi nanonood ng NBA. At ngayon, kasama na rin sa listahang ito si LeBron James, kahit sisimulan pa lang niya ang kanyang kabanata sa Philadelphia. Isa ang Philadelphia sa may pinakamasisigasig at pinakakritikal na fanbase sa buong sports. Kapag mahusay ang laro mo, ituturing kang bayani. Pero kapag hindi ka nagpe-perform, hindi sila magdadalawang isip na ibu kahit sarili nilang player. Maraming atleta sa iba't ibang sports ang nagsasabing isa ito sa pinakamahirap na fanbase na pasayahin. Pero kapag nakuha mo ang respeto nila, habang buhay ka nilang susuportahan. Ngayon, ang tanong, maganda ba talagang tirhan ang Philadelphia? Ang Philadelphia ay kilala sa mayamang kasaysayan, masasarap na pagkain, mga museum, university at napakalalim na sports culture. Pero tulad ng ibang malalaking lungsod sa Amerika, mayroon ding ilang bahagi ng lungsod na matagal nang humaharap sa iba't ibang hamon sa komunidad at usaping pangkaligtasan. Isa na rito ang Kensington na madalas nababanggit sa mga balita dahil sa mga, alam nyo na, ayoko na banggitin, baka ma-flag tayo. Pero alam mo na yon, mga matagal ng suliraning panlipunan. Pero hindi naman ito kinakatawan ng buong Philadelphia dahil marami ring maayos, ligtas at maunlad na mga community na tinitirhan ng libu-libong residente.
At dahil dito, may ilang NBA players ang mas pinipiling manirahan sa mas pribado o mas upscale na lugar. At mayroon ding mga naninirahan sa New York o New Jersey at bumabiyahe papunta sa Philadelphia para sa mga laro at practice. Pero alam nyo ba na ang Philadelphia ang isa sa kakaunting lungsod sa Amerika na may koponan sa 4 na major sports? 76ers sa NBA, Eagles sa NFL, Phillies sa MLB at Flyers sa NHL. Kaya halos buong taon ay buhay ang sports culture sa lungsod. So, ang Philadelphia 76ers ay isang franchise na mahigit 70 years ng bahagi ng kasaysayan ng NBA, may mga legends at may mga fanbase na matagal nang naghihintay ng panibagong kampyonato. Kaya tingin mo, ang pagdating ba ni LeBron James at Jaylen Brown sa Philly ang magiging susi na ng lungsod para makumpleto ang matagal na nilang slogan na trust the process at muling maibalik ang Larry O'Brien Trophy sa City of Brotherly Love? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.